Bago naman lumapag sa the Netherlands, inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pananagutan sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa gitna niyan, iimbestigahan pa rin ng Justice Department ang nautusan sa drug war kung lumabag sa batas. Nakatutok si Chino Gaston. Bago lumapag ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands, gumawa siya ng video message. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Dinala si Duterte sa The Hague para harapin ang asuntong crimes against humanity of murder. Ang akusasyon sa kanya, kinasangkapan ang mga alagad ng batas para ipatupad ang madugong war on drugs na ikinamatay ng libu-libong katao. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Ako ang managot sa lahat. Makailang ulit na rin niya itong sinabi noon. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Pero sa pagharap niya sa Senado noong Oktubre, ito ang kanyang sinabi. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony alam mo, ma'am, Nunez? before specific ang law, guilt is personal. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke hindi about... Hindi pwede yan. Ang order ko talaga sa kanila, pag makawag ng baril, patayin mo na para one less criminals. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Sabi ng Justice Department, hinahabol pa rin naman ang mga nautusan para malaman kung labas na sa batas o extrajudicial ang pagpapatupad nila ng war on drugs ng dating Pangulo. Marami na po tayong in-investigate na kaso tungkol dito sa mga supposed police abuses. We will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court. Lokal na otoridad ang kailangang tumutok sa kanila dahil ang ICC karaniwang nakatutok umano sa mga nasa likod talaga o taga-utos ng krimen. Yung mga kumalabit ng gatilyo, yung mga tumulong sa operasyon, yung mga on the ground, yung mga tawag nila ay small fry, ang assumption, ang bahala dyan ay ang domestic jurisdiction. Pero sa kaso ng drug war, posibleng hindi lang yan limitado kay Duterte. Ayon kay Attorney Cristina Conti na ICC Assistant to Counsel, maaaring susunod na ipaaresto si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na nagpahayag ng handa sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hinihinga namin ng pahayag. Pero kung gaano katagal bago ilalabas ang susunod na mga arrest warrant, ICC lang umano ang makakapagsabi. Ang kumbaga malinaw, may susunod at hindi kailangan na matapos ang trial ni Duterte o may kailangang substantial na mangyari bago matukoy ang mga susunod or co-perpetrators. Ano't anuman, handa muli ang PNP na makipagtulungan sa International Police o Interpol. Kung hihingi po sa atin ng tulong muli ang Interpol, but sinabi na rin po natin ito na yung stand po natin dito is yung ating legal obligation sa ating mga international police counterparts po under the principle of reciprocity. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.